tagal namin sa CFC, instead of brother, utol na tawag namin. So, walang iba, si Brother Boy, Doc Rigarin. Pakatama mo din. Good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon po. So, welcome po dito sa talk number 2 ng Christian Life Center. So, sa mga yung Lex, na tayo, yung po title ng talk, ng mga po ito is, what it means to be a Christian. Ano ba ibig sabihin ng pagiging Christian? Okay. So, wala po tayo dito sigurado tayo Christian tayo. Kaya dito tayo, patawag tayo, Christian tayo. So, ano po ba ibig sabihin ng Kristiyano? Napadala po ba kayo sa mga ibang sa Kristo yung mga sila sa chapel nila? Instead ko na yan. Sa likod ng natin palengke. Then, yung dahil na yun pumunta sa chapel nila. May nakalagay na talatula doon. Nakapila po yan sa cover ng election, local election, nakalagay doon, Kriston yan. Sabi na. Kasi taga-San Cristo sila, so ang tawag sa nila, Kriston yan. Tayo naman, Kristiyano. So ano kaya ibig sabihin ito maging Kristiyano? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So last week, sabi ni Brother Rex, ang talk niyo is, ano na yung talk niyo last week? Yung pag-umaga ng Diyos sa atin. And sinabi doon, sa John 3:16, for God so loved the world that He sent us His only begotten Son, that He might have eternal life and not temptation. So, pinagdala ng Panginoon Diyos ay magandang sa isang anak, muli pa si Jesus Christ, para magpagpapaya ng kaligtasan. So, kaya natin tinawag na Kristiyano dahil sumusunod tayo kay Kristo. Kaya sa Kristo, sumunod tayo sa Kanya, magkatong tao sumusunod sa Kanya, Kristiyano. So, ang kwento is, once we become Christians, tinanggap natin siya na siya yung ating Panginoon at siya yung ating pinagpapilitas. And then at the same time, pag sumusunod ka sa Kanya, kaya tayo tinawag na Kristiyano. So, kung titignan mo na sino ba si Jesus Christ, sinabi natin siya yung kaisa-isa ng Diyos. At tinanggap dito, wala naman yung kwento niya, wala naman si Kristo dito, wala naman yung kwento niya, pinanganak siya ng Christmas, pero pagdating ng 30 years old, nangaral siya sa Jerusalem, sa Israel. After 3 years, pinatay siya. Dahil sabi sa kanya, nagugulo lang daw siya. Sabi sa kanya, binugulo niya yung mga pari at sa sasabuti mo. At paano siya natay? Pinakaw sa bus. Pag siya natay, pinahirapan mo na siya. So, grabe yung kanyang pagkakatay. Pero ganun yung ginawa sa kanya, pero siya yung kaisa-isang anak ng Diyos, doktor na anak ng Diyos. At pinatay siya. At dahil sa kanyang pagkakatay, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ganyan po yun, ano pang year ng 2013. So, yung sabi ito, ang 2013, ibig sabihin 2013 AD. Ano Domini? At the year of the Lord. Kaya 2013. So, ibig sabihin ako, 2013 yung nakalipas magmula lang lumabas si Jesus Christ ito sa mundo. Kung titignan mo natin, 2,000 years ago, pero ngayon, billion-billion yung sumusunod sa kanya. Maraming Kristiyano sa buong mundo. In fact, 70% pa rin yata. Dati, nung simula ko mag-CLP, 8%, CLS, 1990s. Ngayon, 2013, bumababa, pero marami pa rin, 70% pa rin yung population ng mundo. And then, ilang tao na yung naging martir. Dahil sa kanya, kung sinabi martir, pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi naman bilang yung pinatay, yung naging martir dahil sa Christian sila. And then, yung libro tungkol kay Jesus, tungkol Bible, ito yung pinaka-bestseller na libro sa buong mundo. Wala pa kumikit ng libro doon sa benta ng Bible. Sa buong mundo ng Kristiyano, basta Kristiyano ka, hindi ka pwede hindi makikita ng Bible sa bahay nila. Hindi na isa, umisan, dalawa, tatlo pa. Pero San Jose, hindi nagkaroon lang ng ilaw kasi hindi natin alam gamitin. Hindi natin alam basahin kaya dito po tayo para matutunan natin kung paano natin makikilala si Jesus. So, kumakita din yung Bible. So, siya po yung
yung nagbigay sa atin ng pagkakasal sa Jesus Christ. Kaya tayo nagkakapag-balik yung ating relationship kay Jesus, ay kayo kay God, and kay Jesus. So sa Dogma number 1, sabi nga doon, nung nagkasal na si Adan at si Eva, pinalaya sila sa barang-barang kaniso. Nawala yung relationship between God and man. But through Jesus Christ, through His death and resurrection, nalagyan rin natin yung ating kaligtasan, yung ating personal relationship with God. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, nagkaroon tayo ng nabuhan ng buhay because of Jesus Christ, death and resurrection. So kaya, dala-dala natin yung pangalan ni Jesus. Pag sinabi mong Kristiyano ko, andun si Jesus. Nasa likod ko lang siya, nasa kanan mo lang siya. Dahil dala-dala mo yung kanyang pangalan. Pero, tayo may mga Kristiyano, tayo lang dito kayo. Ano ba natin kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano natin? So, pag-usapan po natin kung ano yung mga misconceptions or incomplete notions about Christianity. Kasi yung mga maling pag-aakala o kulang na paniniwala tungkol sa pagiging Kristiyano natin. Wala naman po sabihin na religion lang ang Christianity. Isa lamang ng religion. May Protestante, may Iglesia ni Cristo, may Mormons, mayroong Saksi ni Jehovah, mayroong Seventh-day Adventist, isa lamang yung sa mga religion. So, pag isang religion, dalawang pinaniniwalaan. Tama nga naman, meron kang Apostles' Creed. May binibigan, may authority, naniniwala tayo sa isang Diyos, ng persona, ayan. So, meron tayo pinaniniwala. Meron tayong mga religious practices. Nagsisipa tayo ng Pito. Nanibugin na tayo. Kapag Pasko, sineselect natin yung Pasko. Kapag Holy Week, mahal na araw, posisyon na tayo. Yan yung mga religious practices yun. And then, nagkaaral tayo, nagbabasa tayo tungkol kay Jesus, kay God. At kung ginagawa natin, sorry, pag-aaral ko, para makilala natin ng Diyos. And then, gumagawa tayo ng madami sa Diyos. Magsisilip tayo sa Diyos. Katulad ng ginagawa ko ng inyong mga service team. Pinahuman ni Rex, ni Brother Rex. Pinilikod sila sa Diyos. Sa pumulita na tayo pagdilikod sa CNS, sa Seminar. Pero, ito lang ba yung magiging Kristiyano natin? Na kapag nagsisimba ka na, tapos na. Pinilikod ka sa Diyos, tapos na. So, kung gano'n lang ang religion, ang Christianity, isang religion lang, may kulang. Hindi natin alam kasi, dapat ang ating ginagawa sa ating religion, sa resulta natin ni Jesus Christ, plus, ito po yung natatranslate sa ating buhay. Kaya tayo tinawag Kristiyano dahil nakikita sa atin ang ating pagiging Kristiyano. Nakikita sa atin yung ating pagsulog kay Jesus. Kaya tayo nagsisimba dahil gusto natin makapalay yung ating Panginoon. Gusto natin siya matanggap through the Holy Sacrament of the Buddhist Eucharist. Gusto natin makasama yung ating kapwa Kristiyano. At tayo nagpupursyon para may sa buhay natin, maramdaman natin yung hirap ng Panginoon na naghihirap siya. Para mas mabago tayo. At tayo nag-aaral para mas magkilala natin mabuti ang Diyos. Mas magkilala natin mabuti si Jesus. Hindi lang ito isang religion, kundi ito po ay isang relationship. Ito ay pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Hindi lang po ito sa religion. Sabi nila, ang Christianity ay isang moral system lang. Pagkagawa ng masama, huwag ng mabuti. Huwag ng masama, pupunta sa pinagawa. Huwag ng mabuti, pero ito din punta sa lagi. Pero ganun lang po ba yun? Parang bato tayo eh. Ayaw mo sa mga tao? Masama yan. Marami yan. Napaganda na tayo, ganun pa rin ba yung plato natin sa Diyos? Hindi. Nakaka tayo ng Diyos. Gusto tayo magkaroon na kabuuan ng buhay. Gusto niyo magkaroon ng freedom. Hindi ka nakatali. Diba? Kung hindi naman ito paggawa ng masama at paggawa ng mabuti. Hindi paggawa ng masama at paggawa ng mabuti. Kundi, hindi mo ginagawa ito dahil ng Diyos. Hindi mo ginagawa ito dahil nakasama sa inyong kapatao. Para mo sa inyong mag-asawa, wala ka lang. Dati po mabuting tao mo. Nag-i-sports ko eh. Gold. Sportsman din ako. Pero dahil mga kasawa ko, nag-asawa naman sabi ko, hindi ka naman galit sa akin. Kita ko naman kita. Pagdadasal ko, magdasal natin pareho, pagdasal ng kasama ko, eto titignan ko sa Panginoon. Ginawa ko po yun dahil, it's a gesture of my love for my wife. Kaya
Kaya kung gumagawa ka naman sa dahil bawal, ay hindi ka gumagawa naman sa dahil bawal, kulang. Hindi ka gumagawa naman sa dahil mahal ng Diyos, ayaw mo siya masaktan. Hindi ka gumagawa naman sa dahil mahal ng kapatao. Di ba? So, ganun lang po simple. Hindi dahil masama, hindi dahil bawal. Dahil mahal ng Diyos, kaya ito yung ginagawa mo. Para yung pagbukan nila sa ating asawa. Then sabi nila, Christianity is just a social and humanitarian system. Ang pagka-Christian mo daw, mabait ka. Naging pagbukod ka sa sangkatauhan. Ayan, humanitarian. So, ang Christian is mabait, pagkawang gawa. Eh, maski naman yung mga Muslim, pagkawang gawa rin sila eh. Maski na yung mga sa mga tao, tumutulong pa rin sila eh. Anong pinagkaiba ng Kristiyano? So, ang pag-Kristiyano po is kaya tumutulong, kaya ka nagkakawang gawa, dahil mahal mo yung kapatao. Gusto mong i-share. Yun lang natatandaan mo si Diyos sa iyong kapatao. Tutulungan mo sila dahil nahihirapan sila. Gusto mo sila, hindi lang muwag ng buhay, pero hindi namin na katayuhan ng buhay. So yun po yung magiging gusto, hindi lang mapagkawang gawaan. Love yun, hindi lang generosity. Love is more than generosity. Yun po yung magiging Kristiyano. Then sabi nila, Christianity is an escape from the realities of life. Oo nga naman. Alam po ba nyo, kaya ako naging member ng Focus of Christ. Noon sa amin noon, Christian Life Program may tawag. 1992 yan. 13 weeks yan noon. Kaya 9 weeks na lang eh. Pero, mahal po object. Natapos ko yung 13 weeks na eh. Iwan mo parang gift nung natapos ko na eh. Dahil perfect attendance ko eh. Ito siya binibigay. Anyway, alam po niyo kung maba't yung tapos. Kasi natutunan ako sa makanta. Pagka nung na, tuwaran ka na, nawawala yung problema ko. Eh, marami kong tao na sabi nila, kaya lang mo masisipin tatay, parang kalimutan niya yung problema niya. Kaya lang doon sumasama yung mga tao na magulo sa nila para mawala siya sa bahay, yung problema, dito siya, masaya, yung mga tao makausap sa kanya, may kaibigan siya. Hindi ko na Christianity. Ang Christianity is pinapakita mo na matapag ka, malakas ka, may problema ka, hindi na mawawala, pero kaya mo yung problema dahil kasama mo ang Diyos. That's Christianity. Hindi to escape from reality. Hindi ito parang droga na kung dumawa ka na, nakalimutan yung problema. Ano pa rin yung problema? Pero pagiging Kristiyano, yung problema mo kasi kasama ng Diyos, masosolve yung problema dahil tinuturuan ng Diyos para ng Diyos. That's Christianity. So, ano po yung pagiging Kristiyano ngayon? The essence of Christianity is our union with God. Magiging pagkaisa sa ating Diyos. Sa ating Diyos. Made possible through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kung papasok si Jesus. Nagkaroon tayo ng personal relationship kay God. Na-restore yung ating relationship because andito si Jesus. Namatay siya para sa ating kaligtasan. Okay? Yun po yung Christianity. And what makes this special is it's a personal and loving relationship with God. It is personal. Sinave niya ako eh. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. And it's a loving relationship. Kung titignan mo, halikan po lang tayo. Pero tanong na namin yung pagmamahal ng Diyos na kung ikaw, may anak ka, may isa-isa anak mo na. And mabababay mo sa lupa, at papatayin lang siya. Tapos sa krus duduraan. Papalugin. Eh, nakakuha mo, di ba? Pero, gano'n mo yung basis kung ginawa din yung God sa atin. Because of His unconditional love, because of His immense love for all of us. Gusto nyo tayo makasama muli, ma-restore yung relationship natin, magkaroon tayo ng union with Him again. Good against Jesus Christ. Pinagdala si Jesus Christ. And that is, brothers and sisters, the essence of Christianity. Kung titignan po natin sa Ephesians, Paul's letter to the Ephesians, chapter 2, verse 4 to 8. But God's mercy is so abundant, and His love for us is so great, that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that we have been saved. In our union with
Christ Jesus, He raised us up with Him, to rule with Him in the heavenly world. He did this to demonstrate for all time to come the extraordinary greatness of His grace in the love He showed us in Christ Jesus. For it is by God's grace that we have been saved through faith. So, hindi talaga ng pagmamahal ng Diyos, binigyan sa Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ito yung essence ng ating Christianity, ng ating Christiano. So, pag po, galing sa kay Jesus yung ating pagkaligtasan, galing sa Kanya yung ating relationship. Kaya nga po yung God's love eh. Number one, God's love. Nawala tayo ng Diyos. When we were spiritual dead, kasalanan pa rin tayo, naman niya tayo. Nagplano na siya para sa atin, para magpapalitan sa Kanya. So, yun po, kaya nga, hindi natin pwede palitan yung ating pagiging Kristiyano. Yung kanyang fruits, yung pinaniniwalaan sa Kanya, hindi pwede palitan. Enduring yan. So, galing sa Kanya, so, dapat pag-iwalaan natin. And, dapat, sumunod tayo na magkaroon tayo ng hidden belief. And then so, kapag naging Kristiyano po tayo, naging new creation din tayo. Naging bagong, nagkaroon tayo ng bagong nature. So, sabi nga nila, nababago. Kapag ka, naging Kristiyano ka, nababago ka. Sabi ko kanina, sasabihin ko na lang, nabago ako. Dati, buwating tao ko yun, mabuting tao na. Dahil sa ginawa ni Jesus sa akin, through this community. So, and we participate in the very life of Christ. We enter into the same relationship that Jesus has with His Father. So, pag restore yung relationship natin with Jesus Christ sa ating Panginoon, so, ano yung relationship with Jesus Christ ng Diyos, na magkaroon na rin yung relationship natin sa Kanya. So, naging anak din tayo ng Diyos. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. We become sons and daughters of God. And then, hindi lang po yun, we get in the eternal life of Christ. Kapag namatay tayo, hindi ito yung end. But then, we still have eternal life in heaven with God and in Jesus Christ. So, yun po yung important po sa Christianity. Na yung naging anak ng Diyos. So, pamagitan ng pagbabago ng buhay natin, nabigay sa atin ng Jesus Christ. And we take on God's nature, which is holiness. May hinig pa daw tayo. Nawawala yung kasalanan sa buhay natin. Galing, nawawala yung ibig. Yung wrongdoing sa atin, nawawala. Although hindi biglan, unti-unti yan mangyayari. Yung holiness. So, yun po yung truth about Christianity. It's a union and a relationship with God. Made possible through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Okay. So, ano yung practical implication po ng pagiging Christian natin? So, sabi natin kanina, when we become Christians, God becomes our Father. Sa yung ating Diyos na. So, if God is our Father, then, magtiwala tayo sa Kanya. Para yung anak natin, magtitiwala siya sa atin. Na, palalagin natin sila, pag-aaralin natin sila, managalan natin sila. Ganun din po, ang ating relationship kay God the Father. Siya yung ating Diyos Ama. Sabi nga sa Jeremiah, this is one of my favorite verses in the Bible. Jeremiah chapter 29 verse 11, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. So, may plano pa Diyos. May plano siya. Kaya tayo nandito dahil kasama ito sa plano niya. Mga kasama sa Kanya. Kanina nga po, today, meron po kami po training. So, ito po kasi sa Focus for Christ, sa CFFL, meron po mga tinatawag kami YFC. YFL, Youth for Family and Life. So, yung mga natin na, between 11 to 20 years old, sinasama po natin sila sa YFL. And yung po mga couples na nagdadalo sa mga batang to, tawag sa amin is coordinator. Ngayon po, isa po ako sa coordinator ng family ministry. So, may training po kami mag-hapon. Dito ako, may nagdiwanan po. Anyway, just beside the point, yung point ko is, isa sa top namin kanina, yung pagiging sinabi na, ang pagiging coordinator nyo, hindi lang by chance, hindi nyo ito pinili, but God told you to become coordinator. Naisip ko, ako po kasi, yung aking adolescent period, hindi ko pinakamagulong
step ng buwan ko. Diyan ako bumagsak ako. Sabi ko sa'yo, nag-iwating tao, and more. Hindi ko sabihin ko yan. Pero ang point is, nung napasok ko sa kapos, dapat na dyan. Nawala natin. Huwag ko hindi biglaan. Hindi. Huwag ko dito na. Kaya pala ako gulo noon, hindi ako pinahanap. Hindi ko nakita na Jesus. So, the community, hindi ko nakilala si Jesus. Kung hindi ako binigyan ng respect, hindi ako binigyan ng blessing para magbago sa Diyos. And so, may plano. Kaya ganun din ko yung nangyayari sa atin ngayon. May plano si Lord, kaya tayo nagiging. And we just have to trust Him. Sometimes, marami kong nangyayari sa buhay natin na hindi natin respect. Marami nangyayari sa buhay natin na mahirap. Marami nangyayari sa ating buhay na sa pamilya natin, sa mga natin na, ba't ganito? Nagsisipan naman ng linggo-linggo. Ba't ganito? Nagsiserve na ako sa community, ganito pa rin nangyayari sa akin. Pero, pagka magdadasal ka, na nakikita sa kanya, pero kung hindi God, hindi ba si strength para mayroon natin yan? Pangalawa, pag natapos yan, may kita ko ngayon, may mga ba ng Diyos? Mas lalo naging mabutot na ako. Mas lalo naging magtag yung mahapot ang mahal ng aking dito. Mas nakita ko rito yung, ay, hindi pala kayo wala na tumating na, pati dito sa kapos ng Diyos, pati naman ng Diyos. Ay, kung nangyari maganda, kasi may plano ng Diyos. We just have to trust Him that God, our Father will not give us anything na hindi natin makakaya. And, if that is our Father, He knows our needs and He will provide for all of us. Alam niya kung ano pangangailangan natin. Alam niya kung magkano yung budget na kailangan natin per month, per day, per year. Alam niya kung anong gusto natin dream sa ating mga anak. Anak niya rin yung mga eh. Alam niya kung saan ka magtatrabaho, sino mapapakasama, may plano siya. Eh, ibibigay niya natin in His own time and in His own way. Naninong natin ako, kung nagkakaroon sa ibigay ako. Grabe yung schedule ko. Nag-avoid na nung Thursday, nagsalit ako, nagsalit ako, napasok ko lang sa trabaho. Then, bigla ko naisip ko nga pala, Saturday, meron ko nang magbigay ko training. Prepare ko yung venue, prepare ko yung kailangan. And, i-invite ako ni Brother Rex, magbibigay pa ako ng book. And then, yung pasyente ko yung tawag ko sa ospital, sunod-sunod din. Sabi ko, anong gagawin ko? So, umabot ng Friday, sabi ko, Lord, sinunod ako. Hindi ko kaya ito. Maraming factors involved. Eh, kasi kung naman yung gusto ko nangyari, Lord eh. Just to be with you, just to serve you. Ito, pinapagawa sa akin. Hindi ko kaya. But Friday morning, tinawagan ko yung coordinator namin dito sa youth. Sabi na, Brad, ayos ito. Ayos na yung LCD, ayos na yung computer, yung laptop, ayos na rin yung yung processor. Ako na magigitara sa music ba? Ayos na. And, yung mga pasyente ko na problematic, naging okay sila. Lord, okay, ang galing mo. Kaya nang natin naman, Lord, itong gagawin ko dito. Inagad kasi, yung magkapunta daw, galing ng Manila, ulit sila. Nagkakit daw, actually, nakakali sila ng 7 o'clock. So, alam mo anong nangyari sa kanila, diba sila gusto na sa kanila. Ito lang yung aming coordinator's training. Hindi siya ako sa 7:30 siya. Wow! Okay, ako pa yung schedule. So, nagkasama ng Lord, kasi mahala. Ano naman yung nangyari sa Ignas? Para at least, hindi naman ito kahihiya. Diyan ko rin naman tayo ng Lord, mamaya, deliver ko rin ito. Ba, pupunta ko sa inyo, nag-text yung magbibigay na ito, bago ka naman yun, sila. Sabi niya kasi, yun po kasi Diyos Progressive Market. Dito sabi niya, nandito ba kami sa NX? Sabi ko, okay ah. Ito ko lang, pero na sa NX ko sila. Nalate din pala sila. Sabi ko, Lord, sinave ko na naman ako. Kasi hindi ako kahihiya. Pag in-interest ko natin, alam ni Lord yung aking pangayat. Hindi niya. Hindi na naman. Sabi ko, ano kaya ako pagkatin yung mga pagkagay ng talk? Natapos yung talk number 1. Then yung talk number 2, ewan ko kung paano hindi ginawa, pero sure lang pa na. Kaya natapos yung talk number 2,
tumakbo ko rito, pumunting ko rito, hindi ko pa nagsisimulan. Sabi ko, Lord, sabi ko, so, ako naging bahala sa akin. Kung pala nagsiserve ka, mas hindi ka nagsiserve, basta, kasama mo si Lord, kasama mo si Jesus, hindi ka niya pagkakala. God will provide everything, even yung time mo, ayusin niya, basta inipas mo sa kanya. So, since we have the same Father, lahat tayo, the same Diyos natin eh, Diyos naman. Ibig sabihin, Lord, magkakapagod tayo. Kaya katawa natin, Brad, sister, sabi ka na Rex, dahil sa hindi na daw na natin pagiging drugs, ikaw na, putol na ng ito ka. Diba yun naman yung timolo dito? Kaya naging ton, mapulong ng ito ako. Magkapatid tayo, diba? So, kung natin yung kapatid dito sa mundo, makasama natin kapag-Kristiyano, kapag-Kristiyano, borso, dito sa Corpus of Christ, family, commission for family, wala tayo dapat kakautan. Kasi may tumulong sa'yo. Pero kung tatakbuhan, pero kung paghihingan ng sama ng loob, masama naman sa ating kumisan, sinabihan ka ng sama ng loob mo, ipipis pa. Kung ipapayaman ka na ibang bagay, sandali lang yan, pare. Punta tayo dito, mukha lang yan. Pare, ito yung solusyon. Dito, kapatid natin dito, ating community, hindi ka lang papayan ng maganda, magdadasal ka pa, then itulong mo physically and materially. Basta posible. Kundi, nire-refer ka lang sa isang kapatid din na mas makakatulong sila. So, we are committed to support and love and care for one another. As brothers and sisters here in the community and as Christians. Then, kailangan din po natin malaman na yung buhay natin sa mundo is temporary lamang. Panandalian lang yan. Sabi mo naman buhay ka ng 8 years old, 8 years, 9 years. Pero after 9 years na lang, after that, saan sa pupunta? So, huwag tayo mag-invest dito sa mundo. Sabi ka ni Paul, St. Paul sa sulat niya sa mga Philippians, St. Paul sulat niya sa Philippians, chapter 3, verse 8, not only those things, I reckon everything as ridiculous, for the sake of God is so much more valuable than the knowledge of Christ Jesus my Lord. For his sake, I have thrown everything away I consider it all as mere garbage, so that I may gain Christ. Sabi ko ba po sa inyo, isang mabuting tao, may barkada ako, meron ako na inuman talaga. Pero nung nakita ko, na hindi pala maganda yun, ayaw ng misis ko. At the same time, hindi rin gusto ng Panginoon, limanan ko kasi barkada ko. Just for the sake na, makasama ko si Lord. Just for the sake na, mas lalo kayo magmahal at kasama ko. Just for the sake na, matuwa siya. Hindi mo kapagyan sa akin. So, I considered everything as garbage for the sake of knowing Christ Jesus my Lord. And then, ang goal po natin, sa Philippians, chapter 3, verse 14, so I run straight toward the goal, in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. Hindi tayo pag dito. Hindi tayo sa langit. Hindi na pinaka-prize natin, hindi na pinaka-goal natin. Hindi na pinaka-objective natin. Hindi nangyayari sa atin dito. Pag professional ka, magkakaroon ng bahay, magkakaroon ka ng maraming ari-arian, parang dahil yung tao yan. Ang goal natin is doon sa langit, kasama natin sa puso. Yun pinaka-end goal natin. And, kaya kasi, where do we belong? We, however, are citizens of heaven. Hindi tayo taga dito, taga doon tayo. Pilgrims lang tayo, dumanan lang tayo dito. 90 years is, alam ko yan, uy, makumpay mo sa eternity. Sabi nga, may kwento nga eh. Meron daw tao na nakumatos siya. After 50 years, siya bumisig ulit. So, nung nagising siya, naalala niyo ka ng investment, dahil yung investment mo na 10 million. Mas nung nagising siya, after 50 years, hindi na 10 million ang worth mo. Parang 2,000 na lang. So, ako yung describe na, ganito tayo, invest mo na.
Kung makita ko lang, pwede na ito pinapaman natin. Kaya na-invest natin yung ating treaties, time, talent, treasure. Ang sa pag-invest para magpapasay tayo, kasama na tayo. Okay? So, yun po yung ating Kristiano. Doon tayo mag-invest, hindi para dito. So, kung naniniwala po tayo dito, sa ating pinag-usapan na, we can trust God because He is our Father, and He knows our needs and He will provide for all of us. And we are brothers and sisters here on earth as Christians, and tutulungan tayo. And whatever happens to us, what is important is what happens to us in heaven. Ngayon ang implication po ng Christian then, we are blessed. Mas meron tayo, we have privilege. Kasi ang kahit na nangyari sa atin bukas, ngayong mamayang gabi, kahit na pumunta natin mga Muslim sa Mindanao, pagpapatayin nila tayo, doon natin na, hantay ng Diyos, hindi pa tayo sa langit. O, hindi nila ito mababayaan, hindi sa tayo. Yun ba yung implication ng pagiging Kristyano? Kaya any other attitude, except having peace at all times, because God is our Father, and we are Christians, then, hindi ko logical. Being Christian, dapat mayroon ng peace of mind. Being Christian, dapat hindi ka natatakot dahil mahal ka ng Diyos. So, kanina po, doon sa aking first few words na sinabi sa kanina, sabi ko, hindi na po natin mabilang ang mga taong pinatay dahil Christian sila. May nangyari po sa history ng ating Catholic Church, nagkaroon ng persecution. Lahat ng Christian po pinapatay nila, especially during the Roman Empire. And in fact, even sa mga Muslim countries ngayon, Africa, sa Middle East, kung lang, sa Mindanao, pag Christian ba, pinapatay sila. Ngayon po, isang pagkares, gusto ko pong pagkares sa Pilipinas. Ano kaya? Kung nagkaroon ng persecution dito sa Pilipinas, specifically dito sa Tarlac, papatayin kaya tayo? Kung nagkaroon ng pagpatay ng mga Kristiyano, pipiliin kayo na tayo patayin? O sasabi lang, hindi Kristiyano yan, kunyari lang yan. Sana ba, pagkatapos ng pagkaito, pero kung tayo ng lakas ng loob, lakas ng panangapatay, sabihin, Lord, huwag mong mahal sa mga loob. I entrust pressure to you. Family, my wife, my children, yung trust everything to you, kayo mong para sa akin. Susunod po kami sa inyo para maging karapat natin po kami. Okay? So, ayun po. Sabi ko nga po sa inyo, once I have entrusted my life to the Lord, once na i-entrust ko sa Kanya kung pati schedule ko, buhay ko, pamilya ko, everything went smoothly. Hindi po, wala ng problema, pero kung kami ng lakas, pagpamala sa aming pamilya, pakarapin ko ang inyo, umabig sa amin. And then, yung ating mga kapatid, tutulong sa amin. So, with that, I tell you ito, magkakaroon po kayo ng discussion, doon po, pag-uusapan nyo ngayon, isasaboy ko po yung ating pag-ibig sa amin. Kung hanggang ba kung i-ipas yung ating buhay, sabi ko yun para, eventually, matawag din ako po rin ng Kristiyano. Pag nagkaroon ng persecution ng Kristiyano sa Santa, kasama kong bata ko yun. Handa na po ba kayo pati pag nagkaroon ng persecution? So with that, ito, masasabi ko. Thank you very much, Brother Boy, Doc Boy, again. So, 1, 2, 3. Pupunta po tayo ulit sa groupings. Actually, hindi na siya with S, grouping na lang. Total, hindi naman tayo kakalain ng age.